Hello everyone, this is Teacher Ella, and for today's video, kung gusto mong malaman, kung gusto mong matuto paano gumawa ng isang lesson plan para sa ranking at paano maging perfect points para sa inyong final demo. So guys, meron po akong bisita ngayon kung saan siya ang magtatalakay sa inyo kung paano gumawa ng isang lesson plan sa ranking. So let's go guys! Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ako nga po pala si Sir Clint, isang public school teacher at meron na po akong 10 years of experience as a mathematics teacher. And by the way, meron din po akong 2 years experience sa private school. So all in all, 12 years na. Medyo matagal-tagal na rin, no? So ngayon po ay aking isi-share ang aking knowledge about sa paggawa ng detailed lesson plan based on experience. Paano gumawa, ano-ano ang dapat nakalagay sa bawat parts ng ating lesson plan, no? Detailed lesson plan. Ayan. So samahan niyo po ako. Talakayin natin ang isang 4A's format ng lesson plan na ginagamit sa mga classroom demonstrations at pwede rin natin gamitin kapag tayo ay mag-a-apply sa DepEd during rankings. Ayan, so dito po tayo sa aking sample lesson plan. Okay? Ang lesson plan na ito ay pang grade 7 at ang subject area ay mathematics at ang quarter ay nasa 4th quarter. Kung makikita nyo po, ito yung first part ng aking lesson plan. Depende po sa format na binibigay ng school o nagiging binibigay na guide ng school sa inyo. So sa amin po ito, merong header. Ayan, hindi ko na po nilagay yung pangalan ng school at yung address, no? Okay. Ayan, first part is yung grade level, subject area, quarter, discipline, at yung mismong topic. And then, lesson plan in Mathematics 7. Meron mo tayong tinatawag na content standard, performance standard. Ayan po ay makikita sa curriculum guide, no? Sa bawat subject, meron pong curriculum guide or MELC, Most Essential Learning Competencies. Nagsimula pang MELC nung kasagsagan ng pandemic. So kasi binawasan ang mga competencies. Yung mga pinaka-importanting competencies lang ang isinama sa MELC. Ayan. So, ito po ay galing sa MELC, no? Itong content standard na kinuha ko ay galing sa MELC. Pati itong performance standard. Ayan. At yung competency na dapat, no, yung competency na dapat ma-execute or ma-master ng bata, ng learners, is ilalagay natin dito. Example, sa akin ay ang subject po pala ay ang discipline ay data and probability, so statistics. So ang competency ay the learners collect data from experiments such as number of heads obtained when tossing a coin, a number of times, number of prime numbers obtained. Ayan. So, medyo mahaba yung competency. And then, from this competency, you are going to formulate your objectives na dapat po ay aligned sa competency. No? So, example, the first objective is collect data from experiments. So, nandyan po, di ba? Makikita natin sa competency. Dapat ang learners ay matutong mag-collect ng data. So, first objective natin yan.
Second objective, determine and identify the experiment, outcomes, sample space, and events in a given. After po mag-collect ng data ang isang learner, ay dapat po ma-identify niya kung alin doon yung experiment, ano yung magiging outcome, ano yung mga possible outcomes, nandiyan yan. So, siguro medyo mga math teachers ang makaka-relate, no, sa mga terms na to. But anyway, it's just the same sa ibang subjects. Basta yung iisipin natin ay dapat yung objectives ay aligned sa competency. So hindi pwedeng maglagay ng objectives na hindi related sa competency. So that's the next part. And then sumunod ay yung subject matter. So details about the subject, ano yung topic, ano yung reference na ginamit mo. Kung gumamit ka ng textbook, pwede mong ilagay dyan ano yung page sa textbook. Okay, basta lahat ng references na ginamit mo. So for this example, gumamit lang ako ng lesson exemplar tsaka sa internet. And then materials. Ano ang mga gagamitin mong materials sa pagtuturo, sa pagbibigay ng activities, at sa pag-discuss ng concepts, no? So sa akin, since bawat classroom namin ay mayroong television, so i-maximize natin yung TV. And then of course, hindi mawawala yung laptop. And then paano i-connect yung laptop sa TV using HDMI cable. And then gagamit din ng chalk at chalkboard, no? So depende yan. Kung meron ka pang mga activities, group activities, ilalagay pa natin dito yung mga materials na gagamitin mo. Example, magpapagamit ka ng neon papers, and then magpapagamit ka ng markers. So ilalagay natin yan dyan. And others. And then next is the learning process. So sa learning process, hindi yung direct agad, no, na magdi-discuss ka. So first, we have the preliminaries. Of course, meron tayong prayer, and then greetings sa mga bata, and then checking of attendance. And then, importante na to ngayon kasi kailangan na natin i-apply yung SEL, S-E-L, yung social, emotional learning. Ano nga ba yun? So dapat nating kamustahin ang ating mga learners before tayo mag-start ng lesson. So ayan dito, no, after the attendance checking, the teacher will set the mood by greeting again the students and start the affirmation by saying how are you today, yung mga tanong lang, no, na mga para kamustahin yung mga bata. And then ayan, so pwede ka pang magtanong ng ibang questions, no? Basta ma-set mo yung mood na dapat ma-ready sila, ma-focus sila sa lesson. First muna is magbibigay ka ng pre-activity or motivation. So kahit maikli lang na motivation. So for example, dito is ginamit ko itong scenario na to, no? So ayan, pag-game ako, little game, then I posted a little game. Tumawag ako ng bata, no, dalawang estudyante, pinapunta ko sa front, and then nag-toss ako ng coin, and then simple lang, what face would it land, no, head or tail, the winner will have this iPen. So meron pa akong pa-prize, no, na ball pen. So after the short game, the teacher will introduce the concept of probability as a chance. So maikli lang, motivation lang. Kasi mag-iisip yung mga bata, ay, ano kayang topic natin ngayon? Bakit nagpa-toss ng coin si sir? Bakit nag-toss ng coin si sir? Okay. And then, after the motivation, you can present now your objectives. Ayan, the teacher will present the objectives by allowing learners to read it. Ayan, pinapabasa sa mga estudyante para ma-incorporate mo yung
literacy skills, di ba? The teacher will then repeat reading the objective and will give a little hint to emphasize the learning goals the students will achieve at the end of the lesson. After reading the objectives, the teacher will once again ask if the learners are ready for the lesson and the activities. At pwede mo ring tanongin ng mga estudyante kung meron pa silang idadagdag, no, na goals or objectives na gusto nilang ma-attain aside sa mga objectives na na-present mo. Ayan. So, let's go to the start of the 4 A's. Ano nga yung 4 A's? Activity, analysis, nakalimutan ko pa. Analysis, abstraction, and application. Ayan. So, activity. So, yung ibibigay mo na activity, first activity, is dapat align na sa objectives mo. Okay? So, lahat ng activity na ibibigay mo, activities, maybe group activities, individual board work, seat work, ay dapat align sa objectives natin. So, first activity ko, example dito is divide the students into pairs, provide each pair with a coin and ask them to toss it 10 times while recording the outcomes. Ayan. So, paano naging related to dito sa objectives natin? Diba? Magtotos sila ng coin 10 times and then i-record nila yung outcomes. So, they are now, yung objectives, collecting data from the experiment. So, nagko-collect na sila ng data. Anong lumabas sa first toss? Head. Second toss, head. Third toss, and so on. So, nag-collect sila ng data. And then, the second procedure is students will tally their results in a table format. So, i-record na nila, tatali na nila. No? So, anong na-attain na objective doon sa ating first activity? Yung collect data. Yan. And then, medyo maiksi lang yung activity, no? Kasi limited sa 45 minutes eh. So, medyo mag-iisip tayo ng activities na kakasya sa oras. And then, next, the second A sa 4 A's is analysis. Ano nga bang ilalagay natin sa analysis? So, dito na mag-a-analyze ang mga bata sa activity na magre-reflect yung mga bata sa activity na ginawa nila. So, example, more on questions na dito sa analysis, no? Yung teacher is mag-a-ask lang ng questions para ma-draw yung mga idea ng mga bata. Kung meron ba silang nakuha na idea from your activity. And then, dito rin sila pwedeng mag-reflect, no? Sa mga feelings nila, anong naramdaman nila. So, tatanungin mo rin, no? How did you feel while performing the activity? Did you find any difficulties? How did you overcome those difficulties? So, yun yung mga first questions na itatanong natin, no? And then, after those questions, ang next questions mo na ay yung yung makakapagbigay na sila ng mga answers na related pa rin sa lesson. So, ayan. Dito tayo sa questions na ito, no? So, itong mga first 3 questions is based on their experience. And then, dito na yung question, no? From the activity, can you determine which is the experiment, the event, the outcomes, outcomes, and the sample space? Can you give an example of a real-life situation where you might need to use listing of possible outcomes? So, kung mapapansin natin, no? Itong question na ito, determine which is the experiment. Kung babalik tayo sa objectives, ayan, determine and identify the experiment, outcomes, sample space, and events. So, na-attain natin, no? Kung makakasagot ang bata, makaka-determine siya ng saan doon yung experiment outcomes, di ba? From the activity. So, from the activity,
pwede niyang masagutan yung question at pwede niyang ma-attain itong goal na ito. Determine. Ayan. So, related dapat, no? Sa objectives. So, doon, yun yung nangyayari sa analysis. More on questioning. And then, yung last question, can you give an example of a real-life situation where you might need to use listing of possible outcomes? Sige nga, balik tayo sa objectives. Yung third objective natin is accurately count and list the number of occurrences. So, medyo hindi siya natin dyan, no? So, mamaya pa niya matin yung accurately. Pero dito sa third objective kasi, by the way, nakalimutan ko, no? Yung objectives dapat natin is KSA. Knowledge, skills, and attitudes. So, first objective mo, knowledge. First part ng objectives mo is knowledge, mga identify, define, describe. And then, skills, mga solve, no? Mga find, kapag nasusunod na yung bata, no? Yun yung skills, psychomotor. And then, yung A, attitude, is affective domain, no? So, value the importance of our lesson, value the importance of learning about probability and statistics, yung mga ganyan, example. So, balik tayo. So, dalawang A na, yung pangatlong A is abstraction. Dito na nangyayari yung discussion. Pero sa discussion, hindi required na ikaw teacher lang yung sa teacher lang manggagaling lahat ng concepts. Mas better, learner-centered tayo. So, mas better kung sa estudyante manggagaling yung explanations, yung mga definitions, yung mga discussions. You know? So, dito, pwedeng magtanong ka lang ng magtanong ng subtraction. Pero kung walang nakasagot, of course, ikaw na yung mag-explain ng mga concepts. So, subtraction, basically, discussion of the lesson. The last part of the 4 A's is the application. Sa math kasi, sa application is basically nagpe-present kami ng problem, no? Kung saan maa-apply ng bata yung learnings niya from the activity, from the analysis, and the abstraction. So, dito nilalagay yung problem or prompt kung saan maa-apply ng learner yung learnings niya. Application. So, dito, nag-present ako ng ito, fill me. Fill the missing information to complete the table. Ayan. So, dito sa problem na to or sa activity na to is ma-apply ng bata yung knowledge niya sa pag-determine kung saan yung experiment, ano yung outcome, at ano yung sample space. Medyo madali lang kasi yung topic na to, no? So, ganito lang yung application niya. Pero kung mga solving word problems, dito na yun sa application. And then, yun na yung last. Sa application. Wala nang assessment. Kasi ito na yung pinaka-assessment niya sa application. Ayan. So, yun lang yung 4 A's. Medyo madali lang kasi yung topic. So, ito lang yung example. So, I hope may natutunan kayo kahit konti. Thank you for listening. Thank you for watching. Back to Teacher Ella.